Bilateral meetings ang dinaluhan ngayong araw ni Pangulong Duterte sa pagsisimula ng ASEAN Summit sa Vientiane, Laos. Upang bigyan tayo ng update, may report si Rina Villamor live. Yes, Rina. Magandang hapon, Angela. Pinangunahan nila Prime Minister Thongloun Sisoulith at President Bonhang Vorachit ang pagsisimula ng 26 ASEAN Summit dito sa National Convention Center kaninang 1:00 ng hapon sa Vientiane, Laos. Kanina nga sa opening ceremony ay kinanta nila ang anthem na The ASEAN Way, pati na rin ang pagpapakita nila ng maiksing cultural dance performance mula sa mga taga-Lao. Kabilang sa mga delegado na kasama ni Pangulong Duterte sa pagpunta dito ay sina DFA Secretary Perfecto Yasay, Department of Finance Secretary Carlos Dominguez, DTI Secretary Ramon Lopez, DND Secretary Major General Delfin Lorenzana, Press Communications Operations Martin Andanar, Presidential Spokesperson Ernesto Abella, DSWD Secretary Judy Tagiwalo at Senator Alan Peter Cayetano sa mga naging pagpupulong. Unang araw pa lamang ay punong-puno na ang naging schedule ng mga world leaders na nasisingit pa ang kabi-kabilang bilateral meetings. Nagkaroon ng 3 bilateral meeting ngayong araw si President Duterte. Ito ay kina Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong, Japan Prime Minister Shinzo Abe at Vietnam Prime Minister Nguyen Tan Dung. Kinundina at nagbigay ng simpatya si Abe sa naganap na bombing sa Davao. Maiksing oras din ang pag-uusap ni President Duterte at Vietnam Prime Minister Nguyen Tan Dung. Bago pa man nagsimula ang 28th ASEAN Summit, pinirmahan na rin ng mga ASEAN leaders ang pagpapalawig sa Treaty of Amity and Cooperation kanina umaga na sinimulan pa noong February 24, 1976. Nakasaad sa kasunduan ang pagrerespeto sa territorial rights, national identity, di panghihimasok sa internal affairs ng bawat bansa, pag-ayos sa mga alitan sa mapayapang paraan, pagtatakwil sa pananakot at paggamit ng dahas at pakikipagtulungan sa isa't isa. Bukod sa 10 bansang miyembro ng ASEAN, kabilang din ang China, South Korea, Japan at US sa mga pumirma dito. Ngayong taon ay tinanggap na ang pagsali ng mga bansang Chile, Morocco at Egypt sa treaty. Inulansadri ng Visit ASEAN at 50, the Golden Celebration sa pangunguna ng mga ASEAN Tourism Ministers. Target ng ASEAN community na makakuha ng 121 million visitors arrivals bago matapos ang taong 2017. Pumirma rin ang ASEAN leaders sa declaration ng One ASEAN, One Response, responding to disasters as one. Ito ay ang pagbuo ng framework sa disaster management at emergency response. Ngayong araw din tinalakay ang paglunsad ng Master Plan para sa ASEAN Connectivity 2025 kung saan binuo nila ang katagang ASEAN Community. Dito nakapaloob ang 3 pillars na peace, security, global economy at socio-cultural. Angela, inaasahan nga mamayang 10:00 ng gabi ay magkakaroon sila ng welcome dinner sa pangunguna pa rin ni Prime Minister Thongloun Sisoulith kasama ang kanyang asawa na si Madam Nally Sisoulith sa may Don Chan Palace Hotel. At yan muna ang latest mula dito sa Vientiane, Laos. Balik sa iyo, Angela. Yes, Rina, tanong ko lang sa inyo, among those o dun sa 3 bilateral meetings na dinaluhan kanina ni President Rodrigo Duterte, nalaman mo ba kung ano-ano partikular ang kanilang napag-discuss o napag-usapan dito nga sa 3 nabanggit na bilateral meetings? Meron ba silang pinag-usapan tungkol sa, o nabanggit man lang tungkol sa extrajudicial killings dito sa ating bansa at yung sinasabing issue din sa human rights? Yes, Angela. Alam mo, dapat kanina nga makakapasok tayo dun sa bilateral meeting ng Singapore. Tapos nung nandun na tayo sa National Convention Center, bigla silang nag-usap-usap na magiging closed-door meeting na lamang ito. Yung sa Singapore, wala tayong detalye sa mga napag-usapan nila ni President Rodrigo Duterte at ng Prime Minister ng Singapore. Pero dun sa Japan, no, kinongratulate ni Prime Minister Shinzo Abe. Ito nga si Pangulong Duterte, sinabi nga niya na napaka-popular daw ni Pangulong Duterte even dun sa kanilang bansa sa Japan. Wala naman silang tinalakay pero sinabi lang niya na suportado daw niya ang Pangulo dito sa war on drugs din niya. Pati na rin yung Vietnam, no? Nag-congratulate lang din sila dito kay Pangulong Duterte sa pagiging presidente nga ng Pilipinas. Angela? O kailan daw ang at saan ang next ASEAN Summit? Pakiulit, Angela.
Kailan at saan ang gaganapin ang next ASEAN Summit? Ang next ASEAN Summit, tayo ang makakuha ng chairmanship dito sa next ASEAN Summit. Sometime January 2017 nga ito magaganap. At bago nga matapos itong ASEAN Summit, ay ibibigay na yung chairmanship kay Pangulong Duterte. Maraming salamat sa iyo, Rina Villamor, live na nagulat mula sa Vientiane, Laos.